This is my first view. Sana maganda siya. Hi guys, welcome back on my channel. I'm Brian from the Philippines but currently living here in Switzerland pero hindi mapirme sa Switzerland. So anyway, for this today's video, I'm very excited. Binook ko lang to actually like 2 days ago because I have a spare days of vacation before going to another vacation in Spain. But anyway, I'm very excited because this is a new country for me. This is a new continent for me more so, no? So I'll be going to Morocco, specifically in Marrakesh. It's my first time in Africa. I'm quite nervous, to be honest, but I'm still excited. It's just like 2.5 hours away from Geneva, Switzerland. So medyo okay pa siya. So samahan nyo ako and tingnan natin. I'll be spending like around 3 days there. Technically 2 days lang nga, like mga 48 hours lang, then I'll be flying to another country. So samahan nyo ako and let's see kung ano makikita natin. So let's go. Hi guys, so finally we are in our fourth continent, South Africa. So it's official, fourth continent, tick off on the bucket list. I was surprised, malamig, like 20 degrees Celsius ata. Akala ko sobrang init dito. Buti na lang, hindi ganun ka init at hindi iinit din yung ulo ko. But anyway, I'm just a bit skeptic about this place kasi nga marami akong nakikita sa mga vlog ng mga scams, etc. Especially sa airport, no? So ang flight pala namin is like 2.5 hours away, hindi ako nakatulog. But anyway, ito yung mukha ng airport nila. Super maganda siya and may mga nag-aabang na taxi doon sa labas pero hindi na ako hindi ko ngayon alam kung paano makapunta doon sa aking hotel para maiwan ko yung aking dala-dala at makapaglibot. So, pwede ka dito, wala kasing Uber, walang mga taxi app dito. So, talagang magta-taxi ka. But I'll try to go somewhere na pwede ako mag-bus. Baka meron naman. So, let's see kung meron pa akong makita or maging successful ba tong aking gagawin. So, currently around 3:35 here in Morocco, Marrakesh. And natulog lang ako kanina pagdating ko, buti na lang pwede mag-early check-in. So anyway, ang disappointing lang dito sa hotel na to is binook ko siya, akala ko may AC pero wala. Buti na lang hindi ganun kainit and hindi siya ganun kaganda. So I will not recommend this hotel pero sobrang mura niya. Like parang binayaran ko ng around 1.4, 2 araw na yon. So solo ko naman yung room. We have a shared bathroom pero medyo luma talaga yung building and medyo liblib siya. But anyway, since nga hindi naman ako talaga masyado mag-stay and konting araw lang ako nandito, so okay na yon. But I also texted or messaged the hotel provider. So anyway, for tonight, I book Get Your Guide excursion. So pupunta tayo sa may desert, camel ride as well as yung dinner. Bago pala yun ay kailangan magdala kayo ng cash kasi hindi lahat ng stores dito ay nag-accept ng card. Especially nung pumunta ako dito, nag-taxi ako. So medyo maraming scam. So kailangan nyo talagang yung mga Pinoy skills dyan, makipag-haggle kayo sa price, kailangan ito na yung amount. So anyway, labas tayo and sana maganda yung ating binook na Get Your Guide na
excursion for today. So, ito nga pala yung room ko. Super simple lang niya. As in tulugan. Tapos ito yung labas. Ayan yung labas. Mainit pero hindi sobra. Tapos meron lang dyan na salamin. And then, itong parang dilapidated. Tsaka bato talaga siya lahat. So, ayan. Ayan yung view dito. Actually, nakaka-culture siya. Tsaka, hindi ko sure kung safe. Pero, tsaka pwede na. Hi guys, so the first stopover is yung aming tea tasting plus may binibenta silang mga products for argan oil. This was interesting and yung group naman namin is fun, actually very friendly, tinanong kung saan galing, etc. And actually ito yung mga inupuan namin kanina. Nahiya lang ako mag-vlog kasi sobrang dami namin. And then may mga pa-demo din kung paano nila ginagawa yung argan oil. So, nandun yung kagrupo ko and then sama-sama naman kami. Actually, break daw to before yung activity talaga namin. So, medyo overpriced lang yung mga binibenta. Tapos, the body like this extra, and for eating also like honey. hi guys, so ito yung pinuha namin, kinain namin actually. Yun yung mga oil. Hindi ko masyado nagustuhan actually. Tapos may free taste naman sila. Ayun yung mga kanila. And then we have this argan oil. Guys, this is my first time to ride the camel and ayun yung camel na sasakyan ko. Sana matatag siya. Ayun yung mga baby pa. Actually, balance din yung kalaban mo dito. So, hindi ko sure. Kasi ko, hindi na lang talaga ako masisigaw dito. Oh my God. Diyos ko, hawak ka lang na mabuti dito kasi malalaglag ka talaga. Wala, talagang balancing dito, girl. So, kailangan talaga siyang humawak. Pero parang stable naman siya. Problema lang talaga.
Mukhang stable naman, guys. Ayan yung view. So guys, nandito ako ngayon sa may Africa and I'm riding a camel. So, yun yung camel. Sana nakakayanan pa ako. Hi guys, ako lang to. So, anyway, nahulog ko kanina yung stand ng aking GoPro, ng aking Osmo, buti na lang. Pwedeng balikan. Ikaw lang mag-isa doon. So, anyway, bumuna na din ako dito kasi ang init, parang sobrang alikabok dito. So, parang advice ko sa inyo na magdala kayo ng scarf kapag nandito kayo. Nag-ATV kami dito sa Agafay Desert. So, ayan yung view namin. So, ayan yung aming Dre Knife. Super fun nito actually. Tapos, ayan yung view namin. So, ayan siya. Ito yung ATV. Kaya na super buhangin na nito. So, actually, kakatapos lang namin. So, nandito kami ngayon sa may likod ng Agafay Desert. So, sobrang, kung makikita nyo lang in person, sobrang alikabok ko na. Color white pa man din yung suot ko. So, ayun siya. Tapos, pero super fun nito. Actually, hindi naman ganun siya kadelikado. Akala ko delikado siya. And ayan yung aking view. So, ayan. Nagbibenta ng water doon. So, ayun yung mga nag-ATV guys. Sobrang alikabok lang. As in super. Hindi ako nagbibiro kasi white nga yung suot ko. Actually, tinakpan ko na nga siya ng shawl or ng scarf. Pero hindi pa rin umubra. So, be careful lang. Wear the right color of shirt siguro kapag next time. Pero sobrang ganda ng color palette dito. Really deserty talaga siya. So ayan, sobrang dami lang ng mga ATV dito. And pinagbayad din pala ako ng mga 10 euros kasi mag-isa lang ako. So kasi dapat talaga dalawa siya each ATV, pero if mag-isa ka lang, pwede naman, pero magbabayad ka ng 10 euros. So, which is totally fine for me. And, ayun siya. So, I'm not sure guys kung ano to. But anyway, para siyang chicken na may patatas. And, I don't know talaga. So, ayan yung food niya. Everyone, so it's my officially second day here in Morocco and it's currently around 6:07 a.m. dito morning dito sa may Marrakesh, Morocco. So kahapon, sabi ko nga sa inyo, is nag-arrive ako na umaga, nag-check-in ako, natulog ako kasi kulang yung tulog ko, and then afternoon, like around 4 p.m, dun yung Get Your Guide na binook ko. So yung Get Your Guide kasi guys, meron ka ng Agafay Desert, meron ka na ding camel ride, as well as yung ATV nila, and then meron na din kayong may experience na parang process making ng argan oil, ibebentahan nila kayo pero wala namang sapilitan. Actually, the tour was good. If you want to experience like the desert
vibe, and actually maganda naman. Ang ano ko lang doon is yung food, hindi ganun kasarap yung food, or hindi pasok pa sa panlasang Pilipino, I think. Kasi more of mga turmeric sila, tapos yung mga fermented na mga olives, ganun. So, hindi siya for me, yung food. So, if ever magbaon na lang kayo, or pwede naman kayong bumili doon actually. Eh, guys, ang napansin ko dito din, sobrang daming mga pusa. So, kung makikita nyo, ayan, ayan, mga kuting. Tapos, hindi ko din alam kasi baka may rabies yung mga yan. So, ano lang, kasi sobrang parang nasa wild talaga yung mga pusa dito, ano. Pero hindi naman sila nang-a-attack ng tao. Pero kasi, alam mo yung balahibo nila, yung parang sira-sira, parang ganun. So, ito yung neighborhood kung saan yung aking hotel. Actually, hindi ganun kaganda yung hotel ko, pero magkano na kasi yung binayad ko. So, nasa mga around 1.8 lang siya for 2 nights na. So, okay na to. Hindi naman ako maselan sa hotel. And ito yung paglabas mo, naglalakad lang ako. Ito na yung paglabas mo. And yun na yung market nila. Hi guys, so by the way, I'll just give some few facts about Morocco. So Morocco is a monarchy. Monarchy siya, no? So ibig sabihin, pinamumunuan siya ng king. However, meron din siyang parliamentary system. So ibig sabihin, meron din siyang mga ministers or councils. Tapos, meron din siyang prime minister. Alam niyo ba na yung capital ng Morocco is Rabat? Actually, hindi siya sikat na city kung mapapansin nyo. Ang sikat kasi dito is either Marrakesh or Casablanca, no? Tapos, another interesting fact about din dito, so dito din nakasituated yung Sahara Desert. So, beginning of the Sahara Desert, nandito siya. And then, at a good day, makikita mo daw yung Gibraltar, which is already Europe, from the northern part of Marrakesh. So, ibig sabihin, this is Africa kasi. Morocco is an African country. And then, kung pupunta ka lang dun sa bay nila, as in matatanaw mo na daw yung Gibraltar, which is part of Europe. So, very interesting. Parang isang langoy lang, pwede ka na talagang makapunta ng Europe. So, actually for me, this is a gateway to Africa, considering na 2.5 hours lang yung biyahe mo, diba? Tapos, medyo ito kasi yung touristy, especially when it comes to the European people. Other thing, alam nyo ba na Morocco was the first country to recognize America? So, meron silang parang connection talaga, ano? So, ayan yung aking view ngayon. Naglalakad-lakad tayo. So guys, andito naman ngayon ako sa may Gemma LF na. Actually, very famous to sa Marrakesh kasi dito makikita. So, it's actually a big market. Napakalaking market niya. And dito kasi may mga snake charmers or yung mga nagsushow ng mga snakes. Tapos din, meron din ditong para mga monkeys. Kaya lang, hindi ako pumunta sa time na yon. Tapos pinili ko ng morning kasi nga, maraming scammers din dito. Kasi kapag ka nag-search ako ng Marrakesh, especially mga Pinoy vloggers, they notice a lot of scammers here na ililigaw ka, na papagbayaran ka kapag ka nagpapapicture ka lang or may pinicturean ka lang, i-assist ka, magpabayaran ka din. So, medyo natakot ako dun sa part na yun. And ayoko masyadong maraming tao. So, mas pinili ko talagang maglakad na lang dito ng morning. So anyway, ayun siya. Very tahimik kapag ka morning. And some facts about this is that maraming pagkain dito. So it's an open, it's a foodie heaven at night. So hindi siya ganun ka liwalig kapag ka morning. So kung gusto nyong pumunta dito gabi, so maraming tao talaga.
maganda naman dito guys, sobrang intricate na kanilang architecture. So kung makita nyo dyan, no, parang butas-butas talaga siya. So, ayan no. Diba? So, pwede kang maghamam dito actually. Tapos kaya na nakakatakot talaga siya guys. Lalo na kapag hindi kayo sanay. Ako na matanda na ako sa direction ha. Pero grabe yung ligaw pa rin. So anyway, ayun yung mga nakakatakot din kasi magtingin ng mga tao dito. So guys, I ordered this croissant avec chocolat and almond. And then I don't know this one. And then we have the ananas shake. So nagkakahalaga lang to ng mga around 3 euros. So sobrang mura niya ano guys. Ito pala yung aking view. So guys, ito pala yung mukha ng market kapag may open yung sa. So may mga unggoy din pala. Ayan o, kita nyo. May mga unggoy din dito. May mga like the other days. So, ayan po. So, nandito na ngayon ako sa may secret garden and nagpapahinga lang ako, just chilling, you know, vacation naman. And then kaka-receive ko lang news na nakapasa ako dun sa Swiss law for foreign accountants. So actually kanina pa yon, and then nag-decide na lang ako lumabas kasi may French class din ako mamayang gabi. So anyway, nandito ako ngayon sa may secret garden and bumili lang ako ng kape, iced coffee, which is 60 dirhams. Nasa mga 6 euros yan. Well, ganun naman talaga. Kahit ganun din yung kape naman sa Switzerland. So, okay lang yan. Yun, medyo mainit lang. So, nag-decide ako bumili nito ng iced coffee. Yun yung view ko ngayon. Very Morocco talaga yung vibe. Pero sa labas kasi, sobrang daming parang divisoria vibes siya. Tapos, hindi ko pa sure kung safe. So, sabi ko, okay lang magbayad ako basta safe ako. So, ayun. Ito yung garden mismo. So, maganda naman siya. Ayan. So, mag-toilet muna ako. May cafe pa pala doon. Or cafe merch na lang. So, ikot muna tayo. Tapos hanap tayo ng magandang spot for picture. Hi guys, so I think that's it for our video here in Morocco. It was just like a quick trip. It's like 48 hours trip lang dito sa Morocco. Desert lang and then going around the market or the souk. And I'll be heading now to Spain. Overall, maganda naman siya, but I'm not sure if it's safe for solo traveling, to be honest, especially for girls. Sometimes the vendors here may be too insisting, and then hindi ko din alam if mag-enjoy kayo, especially if you are worried about scams or medyo nakakatakot din kasi yung souk dito, to be honest. But if you will find certain places na good spot, for example na lang yung visit ko yung secret garden, that was peaceful. You can stay as much as you want. You can even read books there, and that's for me is one of the I would say recommended places to go here in Morocco. But overall, okay naman siya. One of the bucket list is to go to Africa, and I think this is one of the starting point. And alam ko na yung mga susunod, no? Probably next time I'll just be staying on a desert. I'll try to book a luxury like stay in a desert instead of dun sa city talaga, just to experience the safari to experience the safari vibe
the desert vibe. So anyway, if umabot ka dito sa point ng video na to, maraming salamat sa panonood. Again, this is my video diary, and always remember that the world is too big not to travel. So maraming salamat sa panonood, and if you like this video, kindly click the like, subscribe, as well as i-click nyo na din yung notification button para ma-notify kayo if may bagong upload ako. Maraming salamat sa panonood. Ciao! Love it.